ang sarili kong anak, ang bunso kong si Daniel, ang itinulak sa amin ng aking asawa sa isang bangin. Itinulak niya kami para patahimikin habang buhay. Pero bago pa ang pagtulak na iyon, may isang bagay silang ginawa na mas unang pumatay sa aking kaluluwa. Gabi noon, sa aming hapagkainan, ang lamesang ginawa mismo ng aking asawang si Nestor mula sa pinaghirapan niyang kahoy. Doon, sa harap ng pagkain, sinabi nila sa amin na kami ay isa ng pabigat sa sarili kong pamamahay, sa lugar kung saan ko sila inalagaan mula pagkabata. Pinaramdam nila sa akin na ako ay isang istorbo na lang, isang matandang kailangang isang tabi para makuha na nila ang kanilang gusto. Ang hiya, ang kahihiyan na naramdaman ko ng mga sandaling iyon ay parang lason na unti-unting kumalat sa aking puso. Ang lahat ng pagmamahal, ang lahat ng sakripisyo, tila nabura sa isang iglap. Walang utang na loob. Iyon ang salitang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko habang nakaupo ako roon at pinakikinggan ang kanilang mga plano. Bumalik sa akin ang lahat. Naaalala ko pa ang amoy ng kapeng barako tuwing umaga, ang tunog ng lagari ni Nestor mula sa kanyang pagawaan sa likod bahay, ang pagod sa aking mga paa pagkatapos ng maghapong pagtuturo sa eskwelahan. Ginampanan ko ang pagiging ilaw ng tahanan sa loob ng 40 taon. Ang sahod ko bilang guro, ang bawat patak ng pawis ng aking asawa, lahat para sa kanila, para sa kanilang kinabukasan. Ibinigay namin ang lahat. Pero habang tinitingnan nila kami ng gabing iyon, habang ang kanilang mga mata ay sinusuri ang aming mga gamit, ang aming bahay, hindi alaala ang nakita nila. Nakita nila ay mga numero. Halaga, 10 milyong piso. Iyon ang halaga ng aming buhay para sa kanila. Iyon ang presyo ng aming kamatayan. Kami, ang aming pagmamahal, ay naging isang hadlang na lang sa kanilang ambisyon. At sila, walang pakialam. Akala nila, tapos na. Akala nila, isang matandang babae lang ako na madaling paiikutin. Akala nila, ang pag-ibig ng isang ina ay kahinaan. Iyon ang kanilang pinakamalaking pagkakamali dahil mayroon silang hindi alam. May isang sikretong nabunyag bago ang lahat ng ito. Isang katotohanang itinago sa loob ng 25 taon. Isang lihim tungkol sa pagkamatay ng kanilang kapatid, ang aming panganay na si Ricardo. Isang katotohanan na nagbigay sa amin ng isang armas na hindi nila inaasahan. At ang katotohanang iyon, ang aming lihim na yaman. Ito ang aming trump card dahil ang lahat ng kanilang sinabi sa bangin na iyon, habang akala nila ay patay na kami, ay nakarecord. Ang lola na itinulak nila sa bangin, ang inang gusto nilang patahimikin, ako pala ang magiging mangangaso. Gusto nilang patahimikin kami. Gusto nilang burahin na parang isang pagkakamali. Gusto nilang kunin ang lahat at magpatuloy sa kanilang buhay na parang walang nangyari. Pero hindi ako mananahimik. Hindi ako papayag. Ito ay hindi lang tungkol sa pera o sa bahay. Ito ay tungkol sa pagbawi ng aming dangal. Ang dangal na dinungisan ng sarili naming anak. Ito ay para sa hustisya ng aming panganay na si Ricardo at bibigyan ko sila ng isang leksyon. Isang leksyon na hinding-hindi nila malilimutan. Isang kuwento ng pagkakanulo na ipapasa nila hanggang sa kanilang mga apo. Ang kuwentong ito ay masakit. Pero kailangan itong marinig. Kung naranasan mo na ang maramdamang dayuhan sa sarili mong tahanan. Kung naramdaman mo na ang sakit ng pagbabalewala mula sa mga taong pinakamamahal mo, i-like at share mo ang video na ito. At mag-comment po kayo sa ibaba. Kwentuhan mo ako. Sabihin ninyo sa akin, saan kayo nanonood? Gusto kong marinig ang inyong mga kwento. Dahil sa ating pagbabahaginan, doon tayo nakakahanap ng lakas. Simulan na natin ang aking kwento. Ang perpektong pamilya. Iyan ang aking pinanghawakan. Iyan ang aking kayamanan.
Sa loob ng 20 taon, ang aming tahanan ay puno ng tawanan, lalo na ang tawa ng aking panganay, si Ricardo. Siya ang araw sa aming munting mundo. Kapag siya'y ngumingiti, parang nawawala lahat ng problema. Kabaliktaran siya ng kanyang nakababatang kapatid na si Daniel. Si Daniel, mas tahimik and mas malalim. Laging nasa isang sulok, nagmamasid, ngunit bilang ina, pantay ang pagmamahal ko sa kanila. Ang isa ay araw, ang isa naman ay buwan. Parehong nagbibigay liwanag sa aking buhay sa kani-kanilang paraan. Si Ricardo ang laging kasama ni Nestor sa pagawaan sa likod bahay. Amoy kusot at barnis siya palagi pag-uwi. Ipinagmamalaki niya ang mga kalyo sa kanyang kamay. Naaniyay mana raw niya sa kanyang ama. Nanay, sabi niya minsan, balang araw, gagawan kita ng pinakamagandang upuan na gawa sa Nara para komportable ang pagpapahinga mo. Ang mga pangarap niya ay simple lang. Mga pangarap para sa amin. Ngunit nang si Ricardo ay tumuntong sa edad na 20, may nagbago. Isang bagay na hindi ko maintindihan. Parang may isang malamig na hangin na biglang pumasok sa aming tahanan at hindi na umalis. Nagsimula ito sa mga bulungan. Naririnig ko sila ni Daniel sa pasilyo. Ang kanilang mga boses ay mahina ngunit may diin. Ngunit sa tuwing ako'y lalapit, bigla silang tatahimik. Magtitinginan sila. Isang tingin na hindi ko mabasa. Tinanong ko si Nestor tungkol dito. Away magkapatid lang iyan, Lourdes, sabi niya, habang nagpupunas ng kanyang mga gamit sa pagkakarpintero. Magkakaayos din sila. Pinili kong maniwala sa kanya dahil ang alternatibo, ang isiping may malalim na lamat na nabubuo sa pagitan ng aking mga anak ay masakit. Masakit isipin, kaya ipinagsawalang bahala ko na lang. Sabi ko sa sarili ko, lilipas din ito, pero hindi ito lumipas. Lalong lumala. Isang gabi, narinig ko silang nagsisigawan mula sa kwarto ni Daniel. Hindi ko narinig ang lahat, pero narinig ko ang pangalan ni Ricardo na sumisigaw ng salitang, "Magnanakaw." Pagkatapos ay ang boses ni Daniel, galit na galit. Wala kang alam. Pumasok ako at nakita ko silang dalawa na nakatayo. Namumula ang mga mukha. Si Ricardo, may hawak na mga papel. Si Daniel, ang mga kamao ay nakakuyom. Nang makita nila ako, biglang tumahimik ang lahat. Ano ito? Tanong ko. Wala po, nanay. Sabi ni Daniel, hindi makatingin sa akin. Nagkakamali lang ng intindi si kuya. Kinuha niya ang mga papel mula kay Ricardo at itinago sa kanyang likod. Tiningnan ako ni Ricardo na may halong awa at pag-aalala na para bang may gusto siyang sabihin. Pero hindi niya magawa. Mula ng gabing iyon, hindi na sila nag-usap. Ang katahimikan sa aming bahay ay naging mas mabigat. Mas nakakabingi kaysa sa kanilang mga sigawan at dumating ang gabi ng Oktubre na iyon. Ang gabi na sumira sa lahat. Naghanda ako ng paborito ni Ricardo, adobong manok, 6:00, 7:00, wala pa siya. Ang kanyang upuan sa hapagkainan ay bakante. Nasaan ang kuya mo? Tanong ko kay Daniel. Nagkibit-balikat lang siya. Hindi ko po alam, nanay. Baka may pinuntahan lang kasama ang mga kaibigan. Pero may kakaiba sa kanyang mga mata. Isang kislap na hindi ko maintindihan. Parang may alam siya na hindi niya sinasabi. 9:00, 10:00. Nagsimula na akong mataranta. Hindi kailanman ginawa ni Ricardo na hindi magpaalam. Si Nestor ay nagsimula ng mag-alala. Tinawagan namin ang lahat ng kanyang kaibigan. Walang nakakaalam kung nasaan siya. Pagsapit ng hating gabi, hindi na namin kaya ang maghintay. Lumabas si Nestor kasama ang ilang kapitbahay para maghanap. Ang bawat minuto ay parang isang oras. Ako naman, naiwan sa bahay, kayakap ang rosaryo. Nagdarasal na sana, ayos lang siya. Si Daniel nanatili sa kanyang kuwarto. Sinabi niyang mag-aaral daw siya para sa exam. Pero nang silipin ko siya, nakaupo lang siya sa dilim. Nakatingin sa bintana, madaling araw na nang bumalik si Nestor. Alam ko na, bago pa man siya magsalita, alam ko na sa itsura ng kanyang mukha. Gumuho ang kanyang balikat. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Hawak niya ang sombrero ni Ricardo.
Lourdes, sabi niya sa basag na boses. Wala na siya. Natagpuan daw nila ang kanyang katawan sa ilalim ng bangin sa tabi ng ilog, sabi ng mga pulis. Aksidente. Baka nadulas daw sa dilim habang naglalakad pa uwi. Isang trahedya, isang napakasakit na aksidente. Iyon ang sinabi nila. At iyon ang pinaniwalaan ko. Dahil kung hindi, hindi ko alam kung paano ako magpapatuloy. Ang libing. Parang isang panaginip na ayaw kong maalala. Ang bahay namin na dati puno ng tawanan ay napuno ng mga iyakan at bulungan. Ang mga kamag-anak at kaibigan ay dumarating at umuwi. Ang amoy ng kape at bulaklak ay nakakahilo. Ako, nakaupo lang sa isang tabi. Parang manhid. Umiiyak ako, pero parang wala nang luhang lumalabas. Si Nestor, laging nasa tabi ko, malakas para sa aming dalawa. Pero si Daniel ang hindi ko maintindihan. Sa buong lamay, sa buong libing, hindi siya umiyak. Ni isang patak ng luha. Nakatayo lang siya roon, tahimik. Ang kanyang mukha ay parang isang blankong pader. Tinitingnan niya ang kabaong ng kanyang kapatid na parang nanonood lang siya ng isang palabas. May mga nagsabi, baka raw na-shock lang siya. Baka raw iyon ang paraan niya ng pagluluksa. Pero ako, bilang ina, may naramdaman akong mali. Isang malamig na pakiramdam sa kaibuturan ng aking puso. Ang batang pinalaki ko, parang naging isang estranghero sa isang iglap. Ang biyak sa aming pamilya ay hindi na isang lamat lang. Ito na ay isang bangin, isang malalim na bangin na nilamon ang aking panganay. At tila, nilamon na rin ang kaluluwa ng aking bunso. Pagkatapos ng libing ni Ricardo, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa aming tahanan. Ang bawat sulok ay nagpapaalala sa amin sa kanya. Ang kanyang tawa, ang kanyang mga yapak, na wala na. Akala ko, iyon na ang katapusan ng aming pamilya. Akala ko, tuluyan na kaming lulubog sa kalungkutan. Ngunit doon, sa gitna ng aming pighati, may isang bagay na nagbago kay Daniel. Ang dating tahimik at malayo kong anak ay biglang naging anino ko. Kung nasaan ako, nandoon siya. Kung nagdidilig ako ng halaman sa hardin, kukunin niya ang pandilig at siya na ang magpapatuloy. Kung nagtitiklop ako ng mga damit, uupo siya sa tabi ko at tutulungan ako. Isang hapon, nakita niya akong nakatingin sa lumang litrato ni Ricardo, tahimik na umiiyak. Lumapit siya, hindi nagsalita. Pero inabutan niya ako ng isang baso ng tubig at isang panyo. Nanay! Bulong niya. Nandito lang po ako. Sa mga panahong iyon, ang mga kilos niyang iyon ay parang gamot sa aking sugatang puso. Akala ko, ito ang paraan niya para bumawi. Para punan ang napakalaking puwang na iniwan ng kanyang kapatid. Naisip ko, siguro, dinadamdam niya ng husto ang kanilang mga huling pagtatalo. Siguro, ito ang paraan niya para sabihing patawad. Nakita ko rin ang pagbabago sa kanya pagdating kay Nestor. Dati, bihirang-bihira siyang pumunta sa pagawaan. Ngayon, halos araw-araw na siyang nandoon, tinutulungan ang kanyang ama. Pinapanood niya kung paano magtrabaho si Nestor, nagtatanong tungkol sa mga uri ng kahoy, ang mga bagay na dati ay wala siyang pakialam. Tuwang-tuwa si Nestor. Nakikita ko si Ricardo sa kanya. Lourdes, sabi niya sa akin isang gabi. Sa wakas, natututo na siyang tumayo bilang nag-iisang anak na natitira sa atin. Ang pagbabagong iyon ni Daniel ang naging tulay namin para muling bumangon. Siya ang naging dahilan para pilitin naming maging masaya ulit. Dahil sa kanya, ang mga ngiti ay unti-unting bumalik sa aming mga labi. At nang ipakilala niya sa amin si Maricel, parang tuluyan nang nagbalik ang liwanag. Si Maricel ay perpekto, magalang, masayahin, at napakabait. Agad niya akong tinawag na nanay. Tuwing dumadalaw siya, hindi siya naupo lang. Agad siyang pupunta sa kusina para tulungan ako. Ang kanyang tawa ay parang musika na nagpaalis sa lungkot na matagal nang namahay sa aming tahanan.
Nakita ko kung paano niya alagaan si Daniel. At nakita ko kung paano ngumiti si Daniel ng totoo sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Ricardo. Sila na ang para sa isa't isa, sabi ko kay Nestor. At masaya kami para sa kanila. Ikinasal sila sa isang simpleng seremonya sa aming simbahan. Ang saya sa araw na iyon, parang isang panaginip. Pagkatapos, nagkaroon sila ng 2 anak, ang aming mga apo. Ang mga apo namin ang tuluyang naghilom sa mga sugat ng nakaraan. Ang kanilang maliliit na tawa ang pumuno sa bawat sulok ng aming bahay. Ang kanilang mga yapak ang nagbigay muli ng buhay sa aming tahanan. Si Daniel ay naging isang responsableng ama. Nagtayo siya ng sarili niyang negosyo sa paggawa ng muebles, gamit ang mga natutunan niya kay Nestor. Naging matagumpay ito, o iyon ang ipinakita niya sa amin. Maganda ang kanilang bahay, maganda ang kanilang sasakyan, laging bago ang damit ng mga bata. Ang galing ng anak mo, Lourdes, sabi ng mga kaibigan ko. Talagang nagsumikap. At ako naman ay puno ng pagmamalaki. Sa loob ng 25 taon, iyon ang buhay na aking nakita. Ang buhay na aking pinaniwalaan. Ang maskara ng kabaitan na isinuot ni Daniel ay naging napakakapal, napakakinis, na hindi ko na nakita ang anumang bahid ng kasinungalingan. Si Maricel, ang perpektong manugang, ang kanilang mga anak, ang aming kaligayahan, ang kanilang tagumpay, ang aming karangalan. Tumingin ako sa aking pamilya at naisip ko, salamat Panginoon. Sa kabila ng trahedya, binigyan mo kami ng pangalawang pagkakataon. Pero ngayon, habang inaalala ko ang lahat, nakikita ko na ang mga maliliit na bagay na hindi ko pinansin noon. Ang paraan ng pagtingin ni Maricel sa aking mga alahas kapag akala niya ay hindi ako nakatingin. Ang mga biglaang pagtatanong ni Daniel tungkol sa aming mga ipon na palagi niyang binabalot sa mga salitang puno ng pag-aalala. Nanay, kailangan may insurance kayo para sigurado. Mga bagay na noon, akala ko ay tanda ng pagmamahal. Ngayon, naiintindihan ko na. Iyon pala ay paghahanda, pagtatasa. Kinakalkula na nila ang lahat, noon pa man. Bawat pagdalaw, bawat yakap, bawat matamis na salita, lahat pala ay bahagi ng isang napakahabang dula. At ako ang tuwang-tuwang manonood na walang kamalay-malay, na ang bida sa istorya ay isa palang halimaw. Ang simula ng katapusan ay hindi nagsimula sa isang sigawan o pagtatalo. Nagsimula ito sa isang mungkahi na puno ng pag-aalala. Isang hapon, habang nagkakape kami sa aming hardin, sinabi ni Daniel, "Nanay, tatay, naisip ko lang po, pareho na kayong 65 anyos. Siguro, panahon na para ayusin ang inyong huling habilin." Ang kanyang boses ay malumanay, puno ng respeto. Si Maricel, nakatabi ko, ay marahang hinaplos ang aking braso. Para lang po maging handa sa lahat ng bagay, nanay. Ayaw po naming mag-alala kayo sa mga ganyang bagay, sa hinaharap. Sa unang pandinig, ang kanilang sinabi ay makatwiran. Sa aming edad, dapat lang naayusin na ang mga papeles. Kaya't sumang-ayon kami. Sinamahan nila kami sa isang abogado, si Attorney Reyes, isang matandang kaibigan ng aming pamilya. Sa kanyang opisina, ipinaliwanag niya ang aming mga pagpipilian. Pwede naming hatiin ang lahat sa aming mga apo o ilagay sa isang trust. Ngunit si Daniel ay may ibang ideya. Attorney Reyes, sabi niya, siguro po mas simple kung sa amin na lang ni Maricel ipapangalan ang lahat bilang tanging tagapagmana. Kami na lang po ang bahalang mamahagi nito ng patas sa aming mga anak pagdating ng panahon. Mas madali po iyon para hindi na maging komplikado. Dagdag pa niya. At saka, kami rin naman po ang mag-aalaga kina nanay at tatay sa kanilang pagtanda. Mas maganda kung may access kami sa resources para maibigay namin ang pinakamagandang pangangalaga para sa kanila. Ang kanyang mga salita ay napakalohikal, napaka-praktikal. Maging si Nestor ay nakumbinsi. Ako,
May naramdaman akong kaunting pag-aalinlangan sa aking dibdib, isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Naalala ko si Ricardo, kung paano niya laging sinasabi na siya ang mag-aalaga sa amin. Pero wala na si Ricardo. Si Daniel na lang ang natitira. Kaya't pumayag ako. Pumirma kami sa mga dokumento. Pagkatapos, niyakap ako ni Maricel ng mahigpit. Ngayon, opisyal na tayong isang buong pamilya magpakailanman. Bulong niya sa aking tainga. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng kilabot, kahit hindi ko maintindihan kung bakit. Mula ng araw na iyon, ang lahat ay nagbago. Ang kanilang mga pagdalaw ay naging mas madalas at mas may layunin. Hindi na sila pumupunta para lang makipagkuwentuhan. Pumupunta sila na may dalang mga suhestiyon. Nanay, itong bahay ninyo, masyado nang malaki para sa inyong dalawa, sabi ni Maricel isang araw, habang ang kanyang mga mata ay nililibot ang aming sala. Ang gastos sa maintenance nito, sigurado malaki. Bakit hindi ninyo ibenta habang mataas pa ang presyo sa merkado? Matutulungan namin kayong humanap ng isang maliit at komportableng apartment sa bayan. Ang puso ko ay parang sinuntok ang bahay na ito. Ang bawat sulok nito ay may alaala. Ang kusina kung saan ako nagluto ng libu-libong pagkain para sa aking pamilya. Ang paggawaan ni Nestor kung saan niya nilikha ang kanyang mga obra maestra. Ang hardin kung saan naglaro ang aming mga anak at apo. Hindi ko kayang isipin ang aking buhay sa ibang lugar. Mahal namin ang bahay na ito, Maricel. Sabi ko sa malumanay na paraan. Dito na namin gustong tumanda. Nakita ko ang kislap ng inis sa mga mata ni Daniel. Nanay, hindi po kayo nagiging praktikal. Sabi niya, ang kanyang boses ay may bahid na ng pagkainip, isang tono na hindi niya kailanman ginamit sa akin noon. Paano kung madulas kayo sa hagdan? Paano kung may mangyari sa inyo? Hindi namin kayo matutulungan agad. Ang kanilang mga salita ay parang mga maliliit na martilyo na unti-unting pumupukpok sa pundasyon ng aking tiwala. Ang kanilang pag-aalala ay nagsimulang maging parang isang presyon. Isang gabi, pagkatapos ng isa na namang tensyadong usapan, tinanong ko si Nestor kung hindi ba siya nagtataka. Nestor, sabi ko, hindi ba't kakaiba na biglang-bigla na lang ay ganito na lang ang interes ni Daniel sa ating pera? Ngunit si Nestor, na laging positibo, ay umiling lang. Nag-aalala lang siya sa atin. Lourdes, wag mo nang bigyan ng ibang kahulugan. Ang sitwasyon ay lalong uminit ng imungkahi ni Daniel na ibigay namin sa kanya ang power of attorney sa aming mga bank account. Para lang po ito sa pag-iingat, paliwanag niya. Habang si Maricel ay nagtitimpla ng tsaa sa aming kusina na para bang siya na ang may-ari ng lugar. Kung sakaling magkasakit ang isa sa inyo, mapapamahalaan namin ang inyong mga gastusin nang walang problema sa batas. Ang paraan ng kanyang pagsasalita. Napakakalmado, napaka-natural, halos makumbinsi na ako. Pero may isang bagay sa kanyang pagpupumilit na nagpapakaba sa akin. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Nakatitig lang ako sa kisame. Pinakikinggan ang paghinga ni Nestor sa aking tabi, sinusubukang intindihin kung bakit ganito na lang kabigat ang aking dibdib. Kinabukasan, hindi ko na natiis. Tinawagan ko ang kapatid kong si Teresa. Si Teresa ang laging mas matalas sa aming magkakapatid, mas mapaghinala sa intensyon ng mga tao. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang tungkol sa testamento, ang tungkol sa pagbebenta ng bahay, ang tungkol sa power of attorney. Matagal siyang natahimik sa kabilang linya. Lourdes, sabi niya sa wakas, at ang kanyang boses ay seryoso. Hindi ka ba nagtataka kung bakit ganoon na lang siya, kadesperado na kontrolin ang pera ninyo? Sabi mo, matagumpay ang negosyo niya. Bakit kailangan niya ng ganoon kalaking kontrol sa pananalapi ninyo? Ang kanyang mga salita ay parang isang sampal sa aking mukha. Tama siya. Walang dahilan. Maliban na lang kung hindi totoo ang lahat ng ipinapakita niya. Ang takot ay nagsimulang gumapang sa aking puso. Ang lahat ng maliliit na pagdududa na pilit kong iwinawaksi ay biglang nagtipon-tipon at bumuo ng isang nakakatakot na larawan. Ang aking anak, ang aking bunso,
ay hindi nag-aalala para sa amin. Mayroon siyang ibang plano at sa kauna-unahang pagkakataon, nagsimula akong matakot sa kanya. Ang mga salita ng aking kapatid na si Teresa ay umalingaw-ngaw sa aking isipan buong araw. Parang isang kampana na gumising sa akin mula sa isang napakahabang pagkakatulog. Ang lahat ng pag-uugali ni Daniel, ang kanyang biglaang pagiging maalaga, ang kanyang pagpupumilit sa aming pera. Lahat ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Isang mas madilim na kahulugan. Nang hapong iyon, dumating si Daniel, nag-iisa. Umupo kami sa sala, sa parehong mga upuan kung saan namin siya pinapanood na maglaro noong bata pa siya. Pinilit kong maging kalmado. "Anak," sabi ko, "ang iyong ama at ako ay nag-usap na." Sa tingin namin, hindi pa namin kailangan ng power of attorney. Malakas pa naman kami. Sinubukan kong gawing magaan ang aking tono, ngunit naramdaman ko ang panginginig sa aking boses. Ang reaksyon niya ay agaran at nagsasabi ng lahat. Ang ngiti sa kanyang mukha ay nawala. Ang kanyang mga mata ay nanlamig. Sa isang iglap, nakita ko sa kanya ang isang bagay na matagal ko nang hindi nakikita. Isang bagay na nagpapaalala sa akin ng gabing namatay si Ricardo. Isang lamig na tumagos hanggang sa aking mga buto. "Nanay, hindi ito tungkol sa kontrol," sabi niya, at ang kanyang boses ay naging matigas. "Ito ay tungkol sa pagmamahal, pag-aalaga, at responsibilidad sa pamilya." Ngunit ang paraan ng kanyang pagsabi ng responsibilidad sa pamilya ay parang isang banta, hindi isang pagpapahayag ng pagmamahal. Nang gabing iyon, pagkatapos niyang umalis na may halatang pagkadismaya, hindi na ako nakatiis. Si Nestor ay nasa kusina, naghuhugas ng mga pinggan, umaarteng parang walang nangyari. Pero nakita ko ang tensyon sa kanyang mga balikat. Nilapitan ko siya. "Nestor," sabi ko, ang aking boses ay nanginginig na sa pinipigilang takot at galit. "May mali. Alam kong may mali. At alam kong nararamdaman mo rin. Itigil na natin ang pagkukunwaring ito." Binitiwan niya ang baso na kanyang hawak. Humarap siya sa akin. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ko ang tunay na bigat na kanyang dinadala. Ang kanyang mukha ay mukha ng isang taong pagod na sa pagtatago. "Lourdes, paranoid ka lang," sabi niya. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang kuwento. "Hindi ako paranoid," sigaw ko, at ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng aming kusina. "Naaalala mo ba kung ano si Daniel bago namatay si Ricardo? Iba siya. Mayroon sa kanya na kinatatakutan ko noon pa man." Ang aking mga salita ay parang isang susi na nagbukas ng isang pinto na matagal nang nakasara sa kanyang puso. Huminga siya ng malalim, isang buntong hininga na tila nagmula pa sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, dala ang bigat ng 25 taon. "Lourdes," sabi niya sa napakahinang boses, na parang takot na marinig ng mga pader ang kanyang sasabihin. "May mga bagay tungkol sa pagkamatay ni Ricardo na hindi ko kailanman sinabi sa iyo." Ang puso ko ay parang huminto sa pagtibok. Umupo siya ng mabigat sa isa sa mga silya sa aming hapagkainan. Ang parehong mesa kung saan si Ricardo ay laging gumagawa ng kanyang taktang aralin at kung saan si Daniel ay laging tahimik. Ipinatong niya ang kanyang mga siko sa mesa at itinago ang kanyang mukha sa kanyang mga palad na parabang sinusubukang burahin ang mga alaala na nagpahirap sa kanya sa loob ng 25 taon. Nung gabing namatay si Ricardo, nagsimula siya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng sakit. Hindi nag-aaral si Daniel sa kwarto niya tulad ng sinabi niya sa atin. Nakita ko siyang umalis ng bahay bandang 8:00. Sinundan ko siya dahil may bumabagabag sa akin sa kanyang mga kilos noong mga araw na iyon. Mas naging agresibo siya. Mas may sama ng loob. Huminto siya. Tinitingnan ang kanyang mga kamay na para bang doon nakasulat ang teribleng katotohanan na matagal niyang itinago. Nakita ko silang nag-aaway sa tabi ng bangin. "Lourdes," narinig ko silang nagsisigawan ng mga bagay na hindi mo gugustuhing marinig. Ang mundo ko ay nagsimulang umikot. Tungkol saan ang pinag-aawayan nila?
Bulong ko. Kahit na isang bahagi sa akin ay ayaw nang malaman ang sagot. Tumingala si Nestor at sa wakaho, nakita ko ang mga luha sa kanyang mga mata. Mga luha na hindi man lang niya ipinatak sa libing ng aming panganay. Tungkol sa mana, Lourdes. Galit na galit si Daniel dahil si Ricardo ang panganay. Dahil ayon sa tradisyon ng pamilya, siya ang magmamana ng malaking bahagi ng ating mga ari-arian. Huminga siya ng malalim bago magpatuloy. Pero mayroon pa. May isang bagay tungkol sa pera na natuklasan ni Ricardo. Anong pera? Tanong ko. Pakiramdam ko ay nawawala ang sahig sa ilalim ng aking mga paa. 3 araw bago siya namatay, kinausap ako ni Ricardo sa pagawaan. May dala siyang mga papel at mga bank statement. Ipinakita niya sa akin ang ebidensya na si Daniel ay matagal nang nagnanakaw ng pera mula sa ating savings account. Maliliit na halaga sa simula, pero lumalaki. Si Ricardo ang nag-imbestiga dahil napansin niya ang mga pagkakaiba sa ating ipon. Ang isip ko ay tumangging iproseso ang aking naririnig. Ang aking bunsong anak, ang naging napakaalaga pagkatapos mamatay ni Ricardo, ang tumulong at nag-alaga sa amin, ay nagnanakaw na pala sa amin bago pa mamatay ang kanyang kapatid. Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Akusa ko sa kanya. Ang sakit ng pagkakanulo ay dumoble. Dahil pagdating ko sa bangin ng gabing iyon, huli na ang lahat, sagot niya sa hirap na boses. Nakita ko si Daniel na nakatayo sa tabi ng katawan ni Ricardo. Nanginginig ang ating bunsong anak, umiiyak at paulit-ulit na sinasabing, "Aksidente lang po, aksidente lang po." Tumingin siya sa akin na may desperadong mga mata at nagmakaawang tulungan ko siya. "Tatay," sabi niya, "nadulas po si kuya noong susuntukin niya sana ako. Ipinagtanggol ko lang po ang sarili ko at nawalan siya ng balanse. Ang mga luha ay walang tigil na dumaloy sa aking mga pisngi. At pinaniwalaan mo siya," bulong ko, kahit alam ko na ang sagot. Dahan-dahang tumango si Nestor na may ekspresyon ng pagsisisi na kumain sa kanya sa loob ng maraming dekada. "Anak ko siya, Lourdes. Ang bunso kong anak ay humihingi ng tulong sa akin. At patay na si Ricardo. Hindi ko na maibabalik ang isa sa pamamagitan ng pagsira sa isa pa. Akala ko talaga ay aksidente. Na natuto na si Daniel ng kanyang leksyon. Na magiging mas mabuting tao siya pagkatapos nito. At ang ninakaw na pera?" Tanong ko, kailangang malaman ang bawat detalye ng bangungot na ito. Nangako si Daniel na ibabalik niya ng paunti-unti, na kinuha niya ang pera para sa isang negosyo na nalugi. Nanumpa siya na hindi na niya uulitin. At pinaniwalaan ko siya. "Lourdes, patawarin ako ng Diyos." Pero pinaniwalaan ko siya dahil kailangan kong maniwala na ang aking anak ay hindi isang mamamatay tao. Tumayo ako mula sa mesa. Nanghihina, kumakapit sa pader para hindi matumba. Ang lahat ng pinaniwalaan ko tungkol sa aking pamilya, sa aking natitirang anak, sa huling 25 taon ng aking buhay, ay isang kasinungalingan. Ibinalik ba niya ang pera? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot mula sa itsura ng mukha ni Nestor. "Hindi kailanman," sagot niya. Sa katunayan, nagpatuloy siya sa pagnanakaw ng maliliit na halaga na pinalalampas ko na lang dahil ang kumprontahin siya ay nangangahulugang pag-amin na tinakpan ko ang isang pagpatay. Naging kasabwat niya ako, Lourdes. Sa bawat pagtahimik ko, sa bawat pagkukunwari kong hindi ko nakikita ang pagbaba ng laman ng ating bank account, lalo akong nagiging kasabwat niya. Ang teribleng katotohanan ay nagsimulang mabuo sa aking isipan. Kaya pala ganoon na lang ang interes niya na kontrolin ang ating pananalapi ngayon, bulong ko. Hindi dahil nag-aalala siya sa atin, kundi dahil gusto niyang tapusin ang sinimulan niya. 25 taon na ang nakalipas. Tumango si Nestor nang may kabigatan. At mayroon pa, Lourdes. Isang bagay na kakadiskubre ko lang ilang linggo na ang nakalipas. Ano pa? Ano pa ang pwedeng mangyari? Pakiramdam ko ay hindi na kaya ng puso ko ang anumang revelasyon. Pumunta si Nestor sa kanyang mesa at kinuha ang ilang mga papel na itinago niya sa ilalim ng ibang mga dokumento.
Palihim kong inimbestigahan ang pananalapi ni Daniel. Ang kanyang negosyo sa pagkakarpintero ay hindi kasing ganda ng gusto niyang paniwalaan natin. Sa katunayan, malapit na siyang malugi. May utang siyang mahigit 5 milyong piso sa iba't ibang bangko at supplier. Nanginig ang mga papel sa aking kamay. Habang binabasa ko ang mga numero, si Daniel ay hindi ang matagumpay na taong ipinapakita niya. Siya ay isang desperadong bigo na nabubuhay sa kasinungalingan at ninakaw na pera sa loob ng maraming dekada. Alam ba ni Maricel ang lahat ng ito? Tanong ko. Naaalala ang kanyang matamis na ngiti at mapagmahal na mga yakap. Sigurado akong alam niya, sagot ni Nestor. Napapansin ko kung paano niya idirekta ang mga usapan kapag tungkol na sa pera natin. Kung paano siya nagtatanong ng mga espesipikong bagay tungkol sa ating mga ipon, sa halaga ng bahay, sa ating life insurance. Hindi sila inosenteng tanong, Lourdes. Iyon ay mga tanong ng isang taong kinakalkula kung magkano eksakto ang halaga ng ating kamatayan. Ang pangungusap na iyon ay nagpakilabot sa akin hanggang sa buto, ang ating kamatayan. Iyon ang unang pagkakataon na pumasok sa isip ko na maaaring gustuhin ni Daniel na saktan kami ng pisikal. Hanggang sa sandaling iyon, akala ko ay gusto lang niya kaming nakawan o lokohin. Pero kung napatay niya ang sarili niyang kapatid para sa pera, ano ang pipigil sa kanya na patayin ang kanyang mga magulang para sa parehong dahilan? Nestor, sabi ko, hinawakan ang kanyang mga kamay. Kailangan nating pumunta sa pulis. Kailangan nating sabihin sa kanila ang totoo tungkol kay Ricardo at tungkol sa nangyayari ngayon. Ngunit umiling ang aking asawa na may itsura ng kawalan ng pag-asa na dumurog sa aking puso. Anong ebidensya ang ipapakita natin, Lourdes? Isa akong kasabwat sa pagtatakip ng isang pagpatay. Kung magsasalita ako ngayon, makukulong din ako. At saka, sino ang maniniwala sa isang 65 sa anyos na lalaki na itinago ang sikretong ito sa loob ng 25 taon? Tama siya. Ang kanyang katahimikan ay ginawa siyang bilanggo ng kasalanan ng kanyang sariling anak. So, ano? Hihintayin na lang natin siyang patayin tayo tulad ng ginawa niya kay Ricardo? Tanong ko. Ang desperasyon ay gumagapang sa aking boses. Mag-iingat tayo ng husto, sabi ni Nestor. Sinusubukang maging mas matatag kaysa sa tunay niyang nararamdaman. Hahanap tayo ng paraan para protektahan ang ating sarili, para makakalap ng ebidensya. Ngunit ang kanyang mga salita ay pinutol ng tunog ng telepono. Si Daniel, ang kanyang pangalan ay lumitaw sa screen na parang isang masamang pangitain. Tumingin sa akin si Nestor, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Itinaas niya ang telepono na may nanginginig na kamay. Hello, nanay, sabi ni Daniel sa kabilang linya, gamit ang matamis na boses na ngayon ay parang tunog ng isang ahas sa aking pandinig. Kami po ni Maricel ay nag-iisip at sa tingin namin ay maganda kung ipagdiriwang natin ang inyong ika-40 na anibersaryo ng kasal sa isang espesyal na paraan. Ang kanyang mga salita ay malamig na yelo na dumaloy sa aking mga ugat. Paano kung dalhin namin kayo sa mga bundok na lagi ninyong ikinukuwento sa susunod na Sabado't Linggo? Magkakaroon tayo ng family hike, kukuha ng mga litrato, at magkakaroon ng isang perpektong araw na magkakasama. Tumingin ako kay Nestor na narinig ang usapan at may parehong itsura ng sindak sa kanyang mukha. Isang perpektong araw, isang perpektong plano, isang perpektong pagpatay. Napakagandang ideya niyan, anak. Nagawa kong isagot sa nanginginig na boses. Pero pag-iisipan muna namin at babalikan ka namin bukas. Pagkababa ng telepono, nagkatinginan kami ni Nestor sa katahimikan. Alam na kapwa kami nakatanggap ng isang imbitasyon sa aming sariling pagbitay. Ang mga bundok, bulong ko. Dadalhin niya tayo sa mga bundok para patayin tayo at palabasing isang aksidente. Tumango si Nestor nang may kabigatan, tulad ng ginawa niya kay Ricardo sa bangin. Nang gabing iyon, hindi kami nakatulog ni isang minuto. Magkayakap kami sa aming kama, na parang dalawang taong nalulunod na kumakapit sa isa't isa. Pinaplano kung paano namin maililigtas
ang aming sarili mula sa aming sariling anak. Ang mga sumunod na araw ay isang bangungot ng takot at pagkukunwari. Kinailangan naming umarte na parang walang nangyari kapag dumadalaw sina Daniel at Maricel. Ngumingiti kapag kinukwento nila ang tungkol sa paglalakbay sa bundok. Tumatango kapag sinasabi nila kung gaano sila kasabik na magkaroon ng oras para sa pamilya. Pero sa loob-loob ko, bawat himaymay ng aking katawan ay sumisigaw sa takot. Alam kong nakikipag-usap ako sa mga pumatay sa aking panganay. At ngayon, pinaplano na nila ang parehong bagay para sa amin ng aking asawa. Dumating si Maricel noong Miyerkules ng hapon. May dalang isang supot ng mga pinamili at ang nagniningning ng ngiti na ngayon ay parang isang ngisi ng demonyo. "Hilda, mahal," sabi niya. Niyakap ako ng mga braso na malapit nang itulak ako sa aking kamatayan. Namili ako ng ilang mga gamit para sa ating mountain adventure. Mga biskwit, tubig, prutas, lahat ng kakailanganin natin para sa picnic. Ipinakita niya sa akin ang laman ng supot na parang isang batang nasasabik. Pero ang tanging naiisip ko ay kung paano maaaring gamitin ang bawat isa sa mga bagay na iyon para pagtakpan ang aming pagpatay. Nagdala rin ako ng bago kong kamera, dagdag niya. Inilabas ang isang mamahaling digital camera. Gusto kong kunan ang bawat sandali ng espesyal na araw na ito. Ito ay magiging mga litrato na iingatan natin magpakailanman. Ang kabalintunaan ng kanyang mga salita ay nagpaduwal sa akin. Ang tanging litrato na kukunin niya ay ang aming mga basag na katawan sa ilalim ng isang bangin, kung may makakahanap man sa amin. Sumunod si Daniel sa likod niya. May dalang isang bagong tingnan na hiking backpack. "Tatay," sabi niya kay Nestor na may peking sigasig. "Binili ko na ang lahat ng kailangang kagamitan para sa isang ligtas na pag-aakyat. Mga lubid, harness, flashlight, isang first aid kit." Ang bawat salita na lumalabas sa kanyang bibig ay parang isang malupit na pangungutya, kagamitan para sa kaligtasan, para planuhin ang aming pagpatay. Ang kabuktutan ng sitwasyon ay nagpahilo sa akin. Hindi ba't medyo delikado iyan para sa mga taong kaedad natin? Tanong ko, sinusubukang maging kaswal habang naghahanap ng anumang dahilan para kanselahin ang biyahe. Hinaplos ni Maricel ang aking pisngi ng peking lambing na nagpabaliktad sa aking sikmura. Kaya nga po pumili kami ng isang napakadali at ligtas na daanan, tiniyak niya sa akin. Ito ay isang akyatan na kaya kahit ng mga bata. At saka, nandito naman po kami ni Daniel para alagaan kayo sa buong oras. Oo, nandyan sila para alagaan kami hanggang sa eksaktong sandali na magpasya silang itulak kami sa isang bangin. Nang gabing iyon, nang sa wakas ay umalis na sila, umupo kami ni Nestor sa aming sala, nanginginig. Hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding takot na pinipigilan namin sa loob ng maraming oras. "Hindi tayo pwedeng pumunta," sabi ko, hinawakan ang kanyang mga kamay. "Hindi talaga pwede. Gagawa tayo ng dahilan." "Kung hindi tayo pupunta," sagot ni Nestor sa isang seryosong boses, "hahanap sila ng ibang paraan para patayin tayo. Baka isang bagay na mas magmumukhang aksidente, tulad ng sunog sa bahay o isang pagnanakaw na nauwi sa masama. Sa bundok, kahit paano, alam natin kung ano ang susubukan nilang gawin." Ang kanyang mga salita ay may isang teribleng lohika, ngunit hindi ito nagbigay ng anumang ginhawa sa akin. "So, ano ang mungkahi mo?" tanong ko. Desperadong makahanap ng isang solusyon na magliligtas sa aming buhay. Nag-isip si Nestor ng ilang minuto bago sumagot. "Pupunta tayo, pero magiging handa tayo. Itatago ko ang aking cellphone at isiset ko ito na mag-record ng lahat ng mangyayari. Kung makakaligtas tayo, magkakaroon tayo ng ebidensya. At kung hindi," naputol ang kanyang boses. "Kahit paano, malalaman ng isang tao ang katotohanan." Sumikat ang araw ng Sabado na may isang maaliwalas na langit na tila nangungutya sa aming sitwasyon. Maagang dumating si Daniel, sumisipol ng isang masayang himig na nagpalamig sa aking dugo. "Magandang umaga, mga lovebird," tawag niya mula sa pintuan. "Handa na ba kayo para sa inyong malaking adventure?"
Sumunod si Maricel sa likod niya, nagniningning na, parang isang nobya sa araw ng kanyang kasal. Maliban na lang kung ito ay isang kasal sa kamatayan. Habang nag-aalmusal na halos hindi namin magalaw, ipinaliwanag ni Daniel ng detalyado ang rutang aming tatahakin. Napakagandang daanan nito, sabi niya. Inilalatag ang isang mapa sa mesa, dadalhin tayo nito sa isang lookout kung saan makikita ang buong lambak. Sabi nila, napakaganda raw ng tanawin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang sigasig na parang demonyo. Siyempre, magiging maganda ang tanawin. Iyon na ang huling makikita namin sa aming buhay. Ang biyahe sa kotse papuntang bundok ay tumagal ng 2 oras na parang isang kawalang hanggan. Nagpatugtog si Maricel ng masayang musika at sinasabayan niya ang mga kanta na para bang talagang pupunta kami sa isang masayang family outing. Maingat na nagmaneho si Daniel. Sinusunod ang lahat ng speed limit, humihinto sa bawat stop sign. Ayaw niyang makipagsapalaran sa isang aksidente na sisira sa kanyang perpektong mga plano. Sa biyahe, palihim na hinawakan ni Nestor ang aking kamay at inactivate ang recording sa kanyang telepono. Lahat ng mangyayari mula sa sandaling iyon ay maire-record. Kung makakaligtas kami, magkakaroon kami ng pruweba. Kung hindi, kahit paano, ang katotohanan ay hindi mamamatay kasama namin. Nang sa wakas ay makarating kami sa simula ng daanan, ang puso ko ay kumakabog ng napakabilis na parang lalabas na sa aking dibdib. Ang lugar ay maganda, may matataas na puno at ang tunog ng isang kalapit na ilog. Ngunit para sa akin, ito ay naging entablado para sa aking sariling pagbitay. Ang daanan ay nagsimula ng medyo madali, paikot-ikot sa pagitan ng mayayabong na puno at mga batong nababalutan ng lumot. Si Maricel ay naglalakad sa unahan namin, walang tigil sa pagkuha ng mga litrato at pagkokomento sa ganda ng tanawin. Tingnan ninyo ang mga ligaw na bulaklak na iyon. Bulalas niya. Tinuturo ang mga palumpong na puno ng dilaw na bulaklak at ang gandang ibon na iyon. Ang kanyang pag-arte ay perpekto. Ang isang mapagmahal na manugang na nagagalak sa isang espesyal na araw kasama ang kanyang mga biyenan. Si Daniel naman ay naglalakad sa likuran namin. Di umano'y para siguraduhing hindi kami nahuhuli. Pero ramdam ko ang kanyang mga mata sa aming likuran na parang mga punyal. Pagkatapos ng 1 oras na paglalakad, nagsimula kaming umakyat sa isang mas matarik na bahagi ng daanan. Ang aking mga binti ay mabigat na, at si Nestor ay hirap na sa paghinga. Hindi kami sanay sa ganitong uri ng ehersisyo, at alam na alam iyon ng aming mga mamamatay taong anak. Pumili sila ng isang ruta na magpapapagod sa amin ng husto na gagawin kaming mahina para sa oras na isasagawa na nila ang kanilang plano. Malapit na tayo sa lookout, anunsyo ni Maricel. Kahit na ayon sa mapa na nakita ko sa bahay, mayroon pa kaming hindi bababa sa 1 oras na akyatan. Ang kanyang kasinungalingan ay nagkumpirma na wala silang intensyon na makarating sa totoong lookout. Ang lugar kung saan nila balak na patayin kami ay mas malapit. Ay, tingnan ninyo iyon! Biglang sigaw ni Maricel, tinuturo ang isang pormasyon ng bato na nakausli sa aming kanan. Ang bangin na iyon ay may hindi kapani-paniwalang tanawin. Bakit hindi tayo umakyat doon para kumuha ng ilang espesyal na litrato? Nanlamig ang dugo ko. Heto na, ang lugar na pinili nila para sa aming pagpatay. Ang bangin ay tumataas ng mga 90 talampakan mula sa pangunahing daanan na mararating sa pamamagitan ng isang pangalawang landas na tila mas mapanganib kaysa sa sinusunod namin. Maluwag ang mga bato. Mas kaunti ang mga puno na makakapitan kung sakaling madulas kami. At mula sa tuktok, makikita ang isang bangin na bumabagsak sa isang malalim na bangin na puno ng matutulis na bato. Hinawakan ni Nestor ang aking kamay ng palihim. Ipinapaalala sa akin na ang kanyang telepono ay nagre-record ng lahat. Kailangan naming magpatuloy. Kailangan naming pumunta hanggang sa dulo para makuha ang ebidensyang kailangan namin. Ang pag-akyat sa bangin ay nakakapagod. Ang maluluwag na bato ay dumudulas sa ilalim ng aming mga paa. At higit sa 1 beses ay muntik na akong mahulog. Ngunit ang pinaka nakakatakot ay ang mapagtanto
kung gaano kaperpekto ang lugar na ito para sa isang pagpatay. Kung may isang taong aksidenteng madulas at mahulog mula sa tuktok, walang paraan para mabuhay. At higit sa lahat, walang mga saksi. Ang lookout ay tunay na kamangha-mangha. Mula roon, makikita ang buong lambak, ang mga bundok sa di kalayuan, at ang ilog na paikot-ikot sa pagitan ng mga puno. Sa anumang ibang pagkakataon, ito sana ay isang magandang sandali para ibahagi sa pamilya. Pero dahil alam ko, ang lugar ay tila perpektong tagpuan para sa isang bangungot. Halikayo rito para sa mga litrato, sigaw ni Maricel, pumwesto malapit sa gilid ng bangin. Gusto kong nasa likuran ang lambak. Dahan-dahan kaming lumapit ni Nestor. Bawat hakbang ay naglalapit sa amin sa aming huling hantungan. Nakita ko si Daniel na estratehikong pumwesto sa likuran namin. Kinakalkula ang mga anggulo, sinusukat ang mga distansya. Perfect! Bulalas ni Maricel. Itinaas ang kanyang kamera. Ngayon, magyakapan kayo at ngumiti. Nagyakapan kami ni Nestor. Marahil sa huling pagkakataon, habang kinukunan niya kami ng sunod-sunod na litrato. Isa pa, mungkahi ni Daniel, lumapit sa amin. Pero ngayon, umatras kayo ng kaunti para mas maganda ang tanawin. Ang isang hakbang paatras ay nangangahulugang nasa eksaktong gilid ka na ng bangin. Nagkatinginan kami ni Nestor. Dumating na ang oras. Umatras kami gaya ng sinabi. Nararamdaman ang pagkawala ng matibay na lupa sa ilalim ng aming mga paa at tanging ang kawalan na lamang ng bangin ang natitira sa aming likuran. Itinaas ni Maricel ang kamera sa huling pagkakataon. Ngunit ngayon, may nakita akong iba sa kanyang mga mata. Hindi na kailangan pang magpanggap. Ang maskara ay nahulog na. Ngiti, sabi niya sa isang boses na hindi na malambing. Ito na ang inyong huling litrato. Sa sandaling iyon, sumugod si Daniel sa amin na nakaunat ang mga braso. Ang plano ay simple. Itulak kami patalikod para mahulog kami sa kawalan. Ngunit si Nestor ay naghanda para sa sandaling ito. Sa huling segundo, nagawa niyang hawakan ang pulso ni Daniel at hilahin siya pasulong. Kung mamamatay kami, sasama ka sa amin, sigaw niya sa isang galit na hindi ko pa nakita sa kanya kailanman. Sa isang iglap, kaming apat ay naglalaban-laban sa gilid ng bangin, kumakapit sa isa't isa sa isang nakakatakot na sayaw sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sumigaw si Maricel at sinubukang tulungan si Daniel. Ngunit ang bigat naming lahat ay sobra na. Naramdaman ko ang pagguho ng lupa sa ilalim ng aking mga paa. Naramdaman ko ang grabidad na nagsisimulang manalo sa laban. At pagkatapos, kaming apat ay sabay-sabay na nahulog, magkakayakap sa isang nakamamatay na yakap, sumisigaw habang humahagibis ang hangin sa aming paligid, at papalapit ng papalapit ang mabato at matulis na lupa. Ang pagbagsak ay isang pagsabog ng sakit. Ang huling narinig ko ay isang nakabibinging lagutok. Ang tunog ng sarili kong katawan na bumabagsak sa mga bato. Pagkatapos, katahimikan. Isang madilim na katahimikan na mas nakakatakot pa kaysa sa mga sigaw. Akala ko, iyon na ang katapusan. Sa mga sandaling iyon, naisip ko si Ricardo. Ganito rin kaya ang naramdaman niya? Ang biglaang pagkawala ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa? Ang takot? Ang pagkakanulo? Ang sakit ay dumating na parang alon. Isang nag-aalab na sakit na gumapang mula sa aking braso, paakyat sa aking balikat, hanggang sa aking ulo. Ang lasa ng dugo at lupa ay pumuno sa aking bibig. Nais kong sumigaw. Nais kong gumalaw. Nais kong ipikit ang aking mga mata at tuluyan ng magpaalam. Ngunit sa gitna ng kadiliman at sakit na iyon, may narinig akong isang bulong. Isang pamilyar na boses na kumapit sa aking kamalayan, na parang isang sinulid ng pag-asa. Lourdes, ang boses ng aking asawa, ang boses ni Nestor, mahina, basag, pero buhay. Lourdes, huwag kang gagalaw, bulong niya muli. Ang kanyang mga salita ay hirap na hirap lumabas. Magpanggap kang patay, magpanggap kang patay. Ang mga salitang iyon ay naging isang angkla sa gitna ng unos ng sakit. Sa kabila ng bawat himaymay ng aking katawan,
na sumisigaw na gumalaw, na sumuko. Pinilit kong manatiling hindi gumagalaw. Kinontrol ko ang aking paghinga. Ginawa itong mababaw. Halos hindi mahahalata. Ipinanatili kong bahagyang nakabukas ang aking mga mata. Nakatitig sa kawalan. Tulad ng mga mata ng isang taong wala ng buhay. Ang bawat segundo ay isang pagsubok sa aking pagtitimpi. Ang sakit ay halos hindi na makayanan. Ngunit ang mga salita ni Nestor ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa aking isipan. Magpanggap kang patay. Ito na ang aming huling pagkakataon. Maya-maya pa, narinig ko ang mga daing. Hindi mula kay Nestor, mula sa kanila. Ang aming mga anak. Sila rin pala ay nakaligtas sa pagkahulog. Maricel, narinig ko ang basag na boses ni Daniel. Ayos ka lang ba? Ang kanyang pag-aalala para sa kanyang asawa ay nagpabaliktad sa aking sikmura, ang taong ito. Ang taong pumatay sa sarili niyang kapatid at sinubukang patayin ang kanyang sariling mga magulang ay may kakayahan pa palang magmahal ng isang tao. Sa tingin ko, nabali ang binti ko, daing ni Maricel. Ang sakit, Daniel. Ang sakit-sakit. Pagkatapos ay ang tanong na nagpatigil sa pagtibok ng aking puso. Paano ang mga matatanda? Ang mga matatanda. Ganoon na lang pala kami sa kanila. Hindi nanay o tatay, kundi ang mga matatanda. Mga bagay na kailangang alisin. Mga sagabal sa kanilang daraanan. Narinig ko ang paggalaw na parang gumagapang si Daniel papalapit sa amin. Ang puso ko ay kumakabog ng napakabilis. Natatakot akong baka marinig niya ito. Pinigil ko ang aking hininga. Naramdaman ko ang kanyang anino sa ibabaw ko. Ang kanyang paghinga na malapit sa aking mukha. Ang bawat sandali ay isang kawalang hanggan. Patay na sila. Anunsyo niya pagkatapos ng ilang sandali na parang mga oras. Parehong nakadilat ang kanilang mga mata, pero hindi na sila humihinga. Ang kanyang kasinungalingan ay nagbigay sa akin ng isang kakaibang pag-asa. Kung naniniwala siyang patay na kami, baka mayroon kaming pagkakataon. Perpekto, bulong ni Maricel, na may isang kasiyahan sa kanyang boses na nagpakilabot sa akin hanggang sa buto. Gumana ang plano natin, tulad ng inaasahan. Narinig ko ang kanyang mapait na tawa, maliban na lang sa parte na nahulog din tayo. Pero kahit paano, hindi na natin kailangang magpanggap na mahal natin sila. Ang kanilang mga salita ay mga punyal na paulit-ulit na tumutusok sa aking dibdib. Mas masakit pa kaysa sa mga nabali kong buto. Sa mga sumunod na minuto, na parang isang walang katapusang bangungot, pinakinggan namin sila habang pinag-uusapan nila ang kanilang sitwasyon. Pareho silang nasaktan, ngunit kaya pa nilang gumalaw. Ang plano ngayon ay gumapang hanggang sa makahanap sila ng lugar kung saan makakatawag sila ng tulong. At pagkatapos, ikukuwento nila ang isang kuwento. Ang kuwento kung paano sila ay mga bayani na himalang nakaligtas at kung paano kami ay mga biktima ng isang kalunos-lunos na aksidente. Tandaan mo ang kuwento, sabi ni Daniel kay Maricel. Ang kanyang boses ay seryoso at may awtoridad. Nagpipicture tayo nang biglang gumuho ang bato sa ilalim ng paa ni tatay. Nadulas siya at sa pagsubok niyang kumapit, nahila niya si nanay. Sinubukan nating tumulong pero nahulog din tayo. Mahalaga na magtugma ang ating mga kwento. Alam ko, sagot ni Maricel, ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. 100 beses na nating inensayo ito. Tayo ang mga natroma na biktima ng isang trahedya sa pamilya. Kawawa naman tayo. Nawalan tayo ng mga mahal na biyenan sa isang teribleng aksidente. Ang kanyang pag-arte ay napakagaling. Kung hindi ko lang naranasan ang katotohanan, maniniwala ako sa bawat salita niya. Dahan-dahan, ang kanilang mga boses ay humina habang sila'y gumagapang palayo, patungo sa inaasahan nilang kaligtasan, at iiwan kami sa aming inaakala nilang libingan. Nang sa wakas ay bumalik ang katahimikan, isang katahimikan na mas mabigat pa kaysa dati, narinig kong muli ang bulong ni Nestor. Napakahina na halos hindi ko marinig. Lourdes,
Ayos ka lang ba? Sumagot ako sa parehong bulong. Kinukumpirma na buhay ako, ngunit sugatan. Bali ang kaliwang binti ko, sabi niya sa boses na puno ng sakit. At sa tingin ko, may ilang tadyang akong nabali. Ikaw? Ginawa ko ang isang mabilis na pagsusuri sa aking katawan sa aking isipan. May matinding sakit sa aking kanang braso. Ang aking ulo ay kumikirot na parang pinupukpok ng martilyo. At tiyak na may mali sa aking balikat. Ngunit buhay ako. At iyon ay higit pa sa aking inaasahan. Masama ang lagay natin. Pero buhay tayo, bulong ko. Sinubukan ni Nestor na kunin ang kanyang telepono mula sa kanyang bulsa, ngunit umungol siya sa sakit. Nandito pa, sabi niya. Gumagana, pero walang signal dito sa ibaba. Iyon ang pinaka nakakatakot na bahagi ng aming sitwasyon. Buhay kami, ngunit bilanggo sa ilalim ng isang bangin, sugatan, at walang paraan para makipag-ugnayan sa labas ng mundo. Kung walang darating para hanapin kami, mamamatay kami rito ng dahan-dahan. Dahil sa uhaw, gutom, o sa aming mga sugat. Ang aming mga anak ay hindi lang kami itinulak sa bangin. Hinatulan nila kami ng isang mabagal at masakit na kamatayan. Habang nakahiga kami roon, sa lamig at dilim, iisa lang ang nasa isip namin. Kailangan naming mabuhay. Kailangan naming makalabas dito. Dahil sa bulsa ng aking asawa, ay naroon ang katotohanan. At ang katotohanan iyon ay kailangang marinig ng mundo. Ang oras ay gumapang ng napakabagal. Ang bawat minuto ay parang isang oras. Ang bawat oras ay parang isang araw. Ang lamig ng mga bato ay nagsimulang tumagos sa aming mga buto. Ang sakit ay nagiging mas matindi. Nagsimula na akong manghina. Ngunit sa tuwing nararamdaman kong malapit na akong sumuko, maririnig ko ang mahinang paghinga ni Nestor sa aking tabi. Isang paalala na hindi ako nag-iisa sa labang ito. At pagkatapos, narinig namin ito. Isang tunog sa malayo, mga boses, sumisigaw. At pagkatapos, isang ugong, isang papalapit na ugong ng isang helicopter na lumilipad sa itaas ng lugar. Sila na iyon, si Daniel at Maricel. Nagtagumpay silang makahanap ng tulong. Malapit nang dumating ang mga rescuer at kasama nila. Darating ang pinakamahalagang sandali ng aming buhay. Kinailangan naming magdesisyon sa loob ng ilang minuto. Ipagpapatuloy ba namin ang pagpapanggap na patay hanggang sa makahanap kami ng perpektong pagkakataon na ibunyag ang katotohanan? O isusugal ba namin ang lahat at magpapasagip kasama ng aming mga mamamatay tao? Lourdes, bulong ni Nestor ng apurahan. Nai-record ng telepono ang lahat ng nangyari sa itaas. Nasa atin ang pag-amin ni Maricel tungkol sa plano. Nasa atin ang pag-amin ni Daniel na sagabal tayo. Nasa atin ang lahat, huminto siya, at narinig ko ang hirap sa kanyang paghinga. Pero, kung malaman nilang buhay tayo ngayon, gagawa sila ng paraan para sirain ang ebidensya bago pa natin ito maibigay sa mga awtoridad. Sa pagkakataong ito, hindi na ito magiging aksidente. Sisiguraduhin na nila. Tama siya. Kung malalaman ni na Daniel at Maricel na nakaligtas kami at narinig namin ang kanilang mga pag-amin, hahanap sila ng paraan para patahimikin kami magpakailanman. Kailangan naming maghintay ng perpektong sandali. Nandito sila sa ibaba. Umalingaw-ngaw ang boses ni Daniel mula sa itaas. Ang mga magulang ko, pakiusap, bilisan ninyo. Ang kanyang pag-arte ay perpekto. Ang kanyang boses ay basag sa sakit at desperasyon. Kung hindi ko lang alam ang katotohanan, maniniwala akong isa siyang anak na nawasak sa pagkawala ng kanyang mga magulang. Sir, manatiling kalmado. Sagot ng isang boses na may awtoridad na marahil ay sa pinuno ng rescue team. Bababa kami para suriin kayo. Kayo at ang inyong asawa. Kaya niyo bang gumalaw? Narinig ko ang tunog ng mga lubid at kagamitan na inihahanda para sa pagbaba. Si Maricel naman ay pinino ang kanyang papel bilang nagdadalamhating biyuda. Hindi ako makapaniwala na nangyari ito. Humihikbi siya. Nagpipicture lang kami. Napakasaya namin.
Ang bilis ng pangyayari. Gumuho ang bato at nahulog sila. Ang bawat salita ay isang saksak sa aking puso dahil alam kong uulitin niya ang mga parehong salitang iyon sa pulisya, sa media, sa sinumang gustong makinig sa kanyang bersyon ng mga pangyayari. Nagsimulang bumaba ang mga rescuer. Narinig ko ang kanilang mga boses na papalapit, ang tunog ng kanilang mga bota sa bato, ang kalansing ng kanilang mga kagamitan. Palihim na hinawakan ni Nestor ang aking kamay. Ipinapaalala sa akin na kailangan naming panindigan ang aming pag-arte, anuman ang mangyari. Nandito sila, sigaw ng isa sa mga rescuer nang matagpuan kami. May dalawa kaming tao sa ilalim ng bangin. Lumapit siya sa amin at nagsimulang suriin kami. Ipinanatili kong nakapikit ang aking mga mata at ang aking paghinga ay napakababaw na halos hindi mahahalata. Naramdaman ko ang kanyang mga kamay na naghahanap ng pulso sa aking leeg, ang kanyang tainga na malapit sa aking bibig. Sinusubukang makarinig ng paghinga. Itong isa ay may mahina pang pulso, anunsyo niya. Tinutukoy si Nestor. Ang babae? Hindi ako sigurado. Kailangan ko ng medical team dito sa ibaba, agad-agad. Ang puso ko ay kumabog ng mabilis. Gumagana ang plano. Maniniwala silang si Nestor ay nasa bingit ng kamatayan, ngunit buhay pa habang ako ay malapit na sa kamatayan para hindi maging isang agarang banta. Sa mga sumunod na minuto, na parang mga oras, ginamot kami ng mga paramedic. Naramdaman kong nilagyan nila ako ng oxygen mask, tiningnan ang aking mga sugat, at inilagay ako sa isang stretcher. Sa buong oras na iyon, kinailangan kong labanan ang bawat hibla ng aking katawan na sumisigaw na imulat ang aking mga mata, humingi ng tulong, at itigil ang pagkukunwari. Ang lalaki ay stable, ngunit kritikal. Narinig kong ulat ng isang paramedic sa radyo. Ang babae ay nasa napakaseryosong kondisyon. Ang pulso ay halos hindi maramdaman. Kailangan namin silang dalhin sa ospital kaagad. Perpekto. Dadalhin kami sa ospital, kung saan magkakaroon kami ng pagkakataong makausap ang mga autoridad, nang hindi kami mapapatahimik ni na Daniel at Maricel. Sa pag-akyat sa mga stretcher, naririnig ko ang mga pekeng hikbi ni Maricel at ang mga salita ng aliw na inaalok sa kanila ng mga rescuer. Napakagiting ninyo para makaligtas dito, sabi ng isang tao sa kanya. Isang himala na medyo ayos lang kayo. Kung alam lang nila na ang tunay na himala ay kaming dalawa ni Nestor na buhay para sabihin ang katotohanan. Sa medical helicopter, habang lumilipad kami patungo sa ospital, naramdaman ko ang presensya ni Nestor sa stretcher sa tabi ko. Ang mga paramedic ay nakatuon sa pagpapanatili sa kanyang katatagan. Nang makarating kami sa ospital, ang kaguluhan ay agaran. Dinala ako direkta sa isang emergency room. Kinailangan kong magpatuloy sa pagpapanggap na walang malay. Ngunit kailangan ko ring makahanap ng paraan para makipag-usap sa isang taong mapagkakatiwalaan ko. Doktor, narinig ko ang sabi ng isang nurse. Kakaiba ang kanyang vital signs. Ang kanyang pulso ay mas malakas kaysa sa inaasahan para sa isang taong nasa kanyang di umanong kondisyon. Ang puso ko ay lumaktaw ng isang tibok. Natuklasan na nila ako. Napakagaling kong artista na ang sarili kong katawan ay nagkakanulo sa akin. Ngunit pagkatapos ay dumating ang pinakamapanganib na sandali sa lahat. Pinayagan ng doktor sina Daniel at Maricel na pumasok para magpaalam. Naramdaman ko ang presensya ni Daniel sa tabi ng aking kama. Hinawakan niya ang aking kamay at ginawa ko ang lahat para hindi ko ito agad bawiin. Nanay, bulong niya. Kung naririnig mo ako, gusto kong malaman mo na mahal kita. Patawad sa nangyaring ito. Ang kanyang mga salita ay pulot na may lason. Lumapit si Maricel sa kabilang panig. Lourdes, mahal, bulong niya. Para ka na naming naging ina. Hindi ka namin malilimutan. Sinungaling. Ang tanging dahilan kung bakit hindi nila ako malilimutan ay dahil mamumuhay sila sa kaalaman na pinatay nila ako. Ngunit pagkatapos, yumuko si Daniel nang mas malapit sa aking tainga at bumulong ng isang bagay na nagpakilabot sa aking dugo. Isang bagay na hindi niya dapat sinabi.
Sana natuto ka na ng iyong leksyon, nanay. Hindi ka dapat nagtatanong-tanong ng marami tungkol sa ating pananalapi. May mga katotohanan na mas mabuting manatiling nakabaon tulad ni Ricardo. Sa sandaling iyon, alam kong nagtagumpay ang aming plano. Kakaamin lang ni Daniel. At kahit wala akong paraan para i-record ito, may isang nurse sa kwarto. Isang batang babae na nagngangalang Ana ayon sa kanyang ID na nakarinig ng bawat salita. Nakita ko sa aking bahagyang nakabukas na mga mata kung paano nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at sindak. Narinig niya ang isang bagay na hindi niya dapat narinig. At ang kanyang ekspresyon ay nagsasabi sa akin na naiintindihan niya ng perpekto ang implikasyon ng mga salitang iyon. Nang umalis na sila, lumapit ang nurse na si Ana sa aking kama. "Ginang," bulong niya. Napakahina na halos hindi ko marinig. Alam kong naririnig ninyo ako. Ang narinig ko ay hindi normal. Kung kayo ay nasa panganib, kailangan ninyong sabihin sa akin kahit paano. Ang kanyang boses ay may isang pagkaapurahan na nagbigay sa akin ng pag-asa. Dahan-dahan, halos hindi mahahalata, iginalaw ko ang aking hintuturo. Isang beses. Napansin niya ito agad. "Diyos ko," bulong niya. Nagpapanggap siyang walang malay. Iginagalaw ko ulit. 2 beses. "Makinig po kayo," sabi niya, lalong lumapit. "Magpapanggap akong tinitingnan ang inyong mga monitor. Kung kayo ay nasa panganib mula sa mga taong narito kanina, igalaw ninyo ang inyong daliri ng 3 beses." Nang walang pag-aalinlangan, iginalaw ko ang aking daliri ng 3 beses. Napasinghap si Ana. "Sila ang gumawa nito sa inyo." 3 galaw pa. Umalis siya at pagkatapos ng ilang minutong parang walang katapusan, bumalik siya. Kasama ang isang doktor at 2 pulis. "Ginang," sabi ng isang pulis. "Ako po si Detective Santos. Naiintindihan namin na maaaring nasa isang napakadelikadong sitwasyon kayo. Maaari niyo po bang sabihin sa amin kung ano talaga ang nangyari sa bundok na iyon?" Dahan-dahan. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Ang liwanag ng ospital ay sumilaw sa akin sandali, ngunit unti-unti kong naaninag ang mga nag-aalalang mukha sa paligid ko. Ang aking boses ay lumabas bilang isang garalgal na bulong. Ang anak ko at ang kanyang asawa ang tumulak sa amin. Ang aking mga salita ay namutawi sa hangin ng emergency room na parang isang hatol. Ang anak ko at ang kanyang asawa ang tumulak sa amin. Pagkatapos kong sabihin iyon, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa akin, ang bigat na dinala ko. Hindi lang sa loob ng ilang araw, kundi sa loob ng 25 taon ay nagsimulang gumaan ang katotohanan. Sa wakas, malaya na ito. Ang mga sumunod na oras ay isang mabilis na pag-usad ng mga pangyayari. Si Detective Santos at ang kanyang mga kasama ay kumilos ng may kahusayan. Sinabi ko sa kanila ang lahat. Ang pagkamatay ni Ricardo, ang pagnanakaw ni Daniel, ang pagpilit sa amin na baguhin ang testamento, ang pagpaplano ng pagpatay sa bundok. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay ang ebidensya. Ang aking asawa, sabi ko, ang aking boses ay unti-unti nang bumabalik. Si Nestor, nasa kanya ang lahat, nasa cellphone niya. Agad na pumunta ang detective sa silid kung saan ginagamot si Nestor. Pagkaraan ng 1 oras, bumalik siya. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pagbabago. Hindi na lang ito pagdududa, kundi katiyakan na. "Ginang," sabi niya sa akin, at ang kanyang boses ay puno ng respeto. "Nakausap na po namin ang inyong asawa. Nagising na rin po siya. Ibinigay niya sa amin ang telepono. Huminto siya sandali, na para bang hinahanap ang tamang salita. Ang recording ay malinaw. Malinaw na malinaw." Habang pinoproseso ng kanilang mga technical expert ang audio, kami ni Nestor ay nanatili sa aming mga silid, binabantayan ng pulisya. Sa ibaba, sa waiting room, wala pa ring kamalay-malay, sina Daniel at Maricel. Naiisip ko sila, nakaupo roon. Ang kanilang mga mukha ay puno ng peking pagluluksa. Marahil ay tumatanggap sila ng pakikiramay,
mula sa ibang mga pamilya. Marahil ay pinag-uusapan na nila ang mga plano para sa aming burol, ang aming libing, at kung paano nila hahatiin ang 10 milyong piso. Hindi nila alam na sa itaas, ang kanilang maingat na itinayong mundo ng kasinungalingan ay malapit ng gumuho. Bumalik si Detective Santos pagkaraan ng isa pang oras. May dala na siyang isang folder. Nasa amin na po ang lahat, anunsyo niya. Ang pag-amin ni Maricel na gumana ang plano natin, ang pagtawag sa inyo ni Daniel bilang angasagabal, at higit sa lahat, ang kanyang bulong sa inyo rito, mismo sa ospital, tungkol kay Ricardo. Kumpleto na po ang kaso namin. Aarestuhin niyo na po ba sila? Tanong ko. Ang aking puso ay kumakabog sa halo-halong takot at pag-asa. Opo, sagot niya. May mga pulis na po kami sa posisyon. Sa sandaling makuha namin ang pirmadong arrest warrant, kukunin na namin sila. Mula sa bintana ng aking silid sa ospital, na nakatanaw sa parking lot, nakita ko ang tahimik na paggalaw. Mga pulis na hindi naka-uniforme na pumupuwesto malapit sa entrance. Ang sandali na hinintay ko sa loob ng 25 taon ay sa wakas ay dumating na. Narinig namin ang lahat sa radyo ng pulis na dala ng bantay sa aking silid. Ang matatag na boses ng opisyal na tumawag sa kanilang mga pangalan, Daniel Reyes at Maricel Reyes. Narinig ko ang nagulat na boses ni Maricel. Ano pong pinagsasasabi ninyo? Mga biktima po kami rito. Ang aming mga biyenan ay namatay sa isang aksidente. Ang kalmadong sagot ng opisyal ay parang isang martilyo na bumasag sa salamin. Ginang, ang inyong mga biyenan ay buhay. At nagbigay sila ng kumpletong ebidensya ng inyong mga krimen. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod. At pagkatapos, isang sigaw. Isang sigaw ng desperasyon mula kay Daniel na puno ng hindi makapaniwalang galit. Imposible! Nakita namin silang mamatay. Patay na sila, ang kanyang hindi sinasadyang pag-amin. Ang huling pako sa kanyang sariling kabaong, iyon na mismo ang pruweba. Pagkatapos noon, narinig namin ang gulo. Nagsimula ng magsisihan ang dalawa. Ideya niya ang lahat ng ito, sigaw ni Maricel. Pinilit niya lang ako, at si Daniel, sa kanyang desperasyon, ay sumigaw pabalik. Ikaw ang nagmungkahi ng bangin. Ikaw ang nagplano ng lahat. Sa loob lang ng ilang minuto, ang alyansa na binuo nila sa kasakiman at kasinungalingan sa loob ng maraming taon ay gumuho, at ang bawat isa ay desperadong sinusubukang iligtas ang kanilang sariling balat. Nang bumalik si Detective Santos sa aking silid, mayroon siyang ekspresyon ng kasiyahan na may halong lungkot. Naaresto na po sila. Imporma niya, sa amin, pareho silang nagsisihan, na lalo lang nagpapatibay sa ating kaso. Tinitigan niya ako. Ginang, tapos na po ang inyong pagpapanggap. Ligtas na po kayo. Nang mga sandaling iyon, walang saya, walang pakiramdam ng tagumpay. Ang tanging naramdaman ko ay isang malalim at nakalulunod na kalungkutan. Nakita ko sa aking isipan ang aking bunsong anak na pinoposasan at isinasakay sa kotse ng pulis. Hindi ko nakita ang isang halimaw. Ang nakita ko ay ang batang lalaki na minsan kong kinarga sa aking mga bisig. Ang batang nawala sa kasakiman at inggit. At sa unang pagkakataon, mula noong nalaman ko ang katotohanan, umiyak ako. Umiyak ako para sa 2 anak na nawala sa akin. Si Ricardo, na pinatay ng karahasan, at si Daniel, na pinatay ng kanyang sariling kasalanan. Ang mga sumunod na buwan ay isang alimpuyo ng mga panayam sa pulisya, mga pagbisita mula sa mga abogado, at mga tawag mula sa media na nakuha ang kwento. Tinawag ito ng lokal na pahayagan na ang pinakamalupit na pagkakanulo ng pamilya sa dekada. Dumating ang aking kapatid na si Harriet. Umiiyak at niyakap ako na parang hindi niya ako nakita sa loob ng maraming dekada. Lourdes, sabi niya ng paulit-ulit. Alam kong may kakaiba kay Daniel pagkatapos mamatay ni Ricardo, pero hindi ko akalain na kaya niyang gawin ito. Ang paglilitis ay nagsimula 6 na buwan pagkatapos. Sa araw na kailangan kong tumistigo, tiningnan ko si Daniel nang direkta sa kanyang mga mata
sa unang pagkakataon mula noong siya'y naaresto. Hinanap ko ang kahit katiting na pagsisisi, kahit katiting na sakit. Wala. Wala akong nakita. Ang nakita ko ay isang estranghero na may malamig at kalkuladong mga mata. Hindi ko nakita ang anak na pinalaki ko. Ang nakita ko ay isang taong nagpanggap bilang aking anak sa loob ng maraming dekada. Nang matapos ang aking testimonya, pagkatapos kong isalaysay ang bawat nakakatakot na detalye ng aming karanasan, kinausap ko siya ng direkta mula sa kinatatayuan ng mga saksi. Daniel, sabi ko, at ang aking boses, kahit nanginginig, ay puno ng katiyakan. Hindi ko na alam kung sino ka, pero hindi na kita anak. Ang anak ko ay namatay noong gabing pinatay mo si Ricardo, at ang nabuhay sa kanyang lugar sa loob ng 25 taon ay isang halimaw na hindi ko sinasadyang tinulungang palakihin. Ang bawat salita ay isang pagpapalaya. Ang hurado ay nagdelibera sa loob ng 3 araw bago nila ibaba ang hatol. Guilty. Si Daniel ay napatunayang nagkasala sa first-degree murder para sa pagkamatay ni Ricardo at first-degree attempted murder para sa ginawa niya sa amin. Si Maricel ay nakatanggap ng parehong hatol bilang kasabwat. Pareho silang sinentensiyahan ng habambuhay na pagkakakulong nang walang posibilidad ng parol. Ngayon, 1 taon na ang nakalipas mula ng araw na iyon. Kami ni Nestor ay nagsimula na sa proseso ng formal na pag-ampon sa aming mga apo. Ang bahay namin, na dating naging entablado ng isang napakatagal na dula ng kasinungalingan, ay unti-unti nang napupuno muli ng tunog ng totoong buhay, ang mga tawa ng mga bata. Ang kanilang maliliit na yapak na tumatakbo sa pasilyo ay parang musika na dahan-dahang naghihilom sa mga sugat na iniwan ng nakaraan. Mahirap. May mga gabi na nagigising pa rin ako mula sa isang bangungot na aalala ang pakiramdam ng pagkahulog. May mga araw na tinitingnan ko ang aking mga apo at nakikita ko ang anino ng kanilang mga magulang sa kanilang mga mukha at ang sakit ay bumabalik. Ngunit pagkatapos, yayakapin nila ako at ang kanilang mga maliliit na braso sa aking leeg ay magpapaalala sa akin kung bakit ako lumalaban. Sila ang aking bagong simula. Sila ang aking pag-asa. Tuwing gabi, bago sila matulog, ikinukuwento ko sa kanila ang tungkol sa kanilang Tito Ricardo, ang kapatid na hindi nila nakilala. Ikinukuwento ko sa kanila ang kanyang kabaitan, ang kanyang katapatan, ang kanyang pangarap na maging isang engineer. Hindi ko ikinukuwento sa kanila ang tungkol sa halimaw. Ikinukuwento ko sa kanila ang tungkol sa bayani, dahil kailangan nilang lumaki na may alam na kabutihan sa kanilang dugo. Kailangan nilang malaman kung ano ang tunay na pag-ibig. Hindi ang mapanlinlang at nakalalasong pag-ibig na natanggap nila mula sa kanilang mga biolohikal na magulang. Ang sakit ay hindi kailanman tuluyang mawawala. Ito ay isang peklat na dadalhin namin ni Nestor hanggang sa aming huling hininga. Ngunit sa paglipas ng bawat araw, natututo kaming mamuhay kasama nito dahil kami ay buhay. Ang katotohanan ay nasa panig namin. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 25 taon, hindi na namin kailangang mamuhay na may mga lihim. Sa gitna ng abo ng aming trahedya, sinusubukan naming magtanim ng isang bagong hardin. Isang hardin para sa aming mga apo. Isang hardin na puno ng pag-asa